Okay, eto. Eto. Pakinggan natin to kasi alam nyo, etong si Alex Pabella, ewan ko ba bakit ganun? Parang naaaning na yata tong si Alex. Pinatulan na kasi ni Makagago eh. O eto po yung video. Galing na kami ng presinto. Walang kaso. Yeah. O sana naman, itigil-tigil na ninyo ang paninira dito sa tao ito. Kay paring Casper. At baka sabihin ninyo hindi kami pumasok kami sa loob. At talagang bawal lang mag-video. Oo, at walang kaso. GMA Cavite, General Mariano Alvarez. Diyan kami galing sa presinto. Dito po. Okay. Galing na kami ng presinto. Ayan. So, eto kasi pinuntahan nila na lugar, GMA Cavite. Eh wala daw kaso si Casper doon. Wala pa. Sino ba nagsabing may kaso na si Casper? Diyan sa GMA Cavite o yung patungkol diyan sa magtataho. 'Di ba? Wala pa namang nagsasabi na meron ng kaso. Magkakaso pa lang. Ayun. Wag masyadong magmadali, 'di ba? Ngayon, kung sa katotohanan talaga, literal, wala pa talaga yung kaso. Kasi nga, syempre, 'di ba, kung maalala ninyo, si Consel Igme, na disgrasya, si Consel Igme. Si Consel Igme po, ang isa po sa sinasabing magwi-witness po diyan sa kaso na yan. Hintayin, di ba? Ngayon, yung walang kaso at tigilan daw ang paninira dito kay Casper. Wala namang naninira kay Casper. Meron bang naninira kay Casper dito? Wala. Si Casper ang kusang sumisira sa kanyang sarili. Yun ang totoo nun. Wala pong sumira kay Casper. Sarili niya ang sinira niya dito. Diba? Kaya nga parang itong si Kulaong, ang datingan nitong si Alex, yung puro sabi noon ni Kulaong, walang kaso, ang tagal. Nung dumating naman, iiyak-iyak. 'Di ba? Hindi niya kaya. Hamon ng hamon, ang tagal daw nung kaso, ang tagal ng warrant of arrest. Nung namang hinuli, at meron ng warrant of arrest, nag-iiyak. 'Di ba? Umiiyak si Kulaong. Yan yung hindi dapat ginagawa. Huwag kang maghamon. Kasi katulad niyan, dito kay Casper, alam mo, Alex Pabella, ang tahimik ng buhay mo eh. Ang ganda na ng image mo dahil ikaw na kay MJS. Sinira mo pa. Ngayon, natapos ka na siguro kaya Kulaong kasi hindi naman na sila ganong laging nagkakasama ni Kulaong. At tingin ko naman, ginamit lang din naman ni Alex si Kulaong. Wala naman talaga silang negosyo na pinagpapartneran. Wala rin naman kasing pang-invest si Kulaong, walang pambigay ng investment. Wala kang pampasirok si Kulaong, wala kang pangkain, walang panggasolina sila ni Casper, di ba? Tapos magi-invest pa sa gasolinahan. Buti sana kung pag nagtayo ka ng gasolinahan, hindi ka gagastos ng milyon. Kahit nasabihin mong maliit lang na gasolinahan niya, milyon 'yun. Kaya po ngayon talagang kukup-kupin ni Alex 'yan si Casper. Kasi kailangan niya ng isang Casper. Dahil kahit papaano magagamit niya talaga 'yan. Hindi katulad kasi doon kay Ka-Easy Jersey. Kung gagamitin niya si Casper, masisira siya. Si Alex Pabella, wala yang pake kung masira siya. Wala siyang pake kung masira siya kay masira siya sa pagkup-kup niya kay Casper o pagbigay niya ng trabaho kay Casper, pagsama-sama niya kay Casper sa vlog, sa video.
Wala kasing pakialam si Alex Padilla. Kasi ang kanyang goal dito ay umingay ang kanyang pangalan. Pero yung sasabihin na forever na magiging magtropa si Alex Padilla at si Culaong, hindi po. Maaaring baka maging amo ni Casper si Alex ng matagal, pero si Culaong maghihiwalay ng landas yan, si Culaong at si Alex. Dahil nga po, magkakasira din yan. Kasi si Culaong wala namang permis na kaibigan yan eh. Walang permanent na kaibigan yan. Lahat yan kakaibiganin pagkatapos siya din ang mga away. Lalong-lalo na kapag magkakasingilan na ng utang. Ganyan po si Culaong. Basta oras na ng singilan sa utang, kunwari, nangako yan si Culaong, babayaran kita. Kunwari, babayaran kita sa December. Pagdating ng December, sisiraan na niyan si Alex Padilla. Hindi naman na siguro natin makikita kasi nga hindi naman na nagla-live si Culaong, hindi na siya nagpapakita. Pero yun po ang galawang Culaong. Kasi matagal na po ako nakasubaybay dito kay Culaong. Marami na akong dito na kita na mga pangyayari na una kinakaibigan niya mga tao, after that kinakalaban niya na. Kaya po kabisado ko na tong si Culaong. So ang isang Alex Padilla kapag naningil na kay Culaong at walang maibayad, yun na ang solusyon ni Culaong para hindi na siya singilin, aawayin niya na lang. Ganun po ang galawang Culaong. Kaya po dito si Casper po, 'di ba, ay nagtrabaho doon kay Easy Jersey, parang 2-3 araw, 4 na araw lang, tapos nag-off day. Hindi na pinabalik sa trabaho kasi nga po talagang nakaladkad, nasira at wrong move talaga yung ginawa naman nitong si Ka-Easy Jersey. Akala ko nga pangangatawanan niya, akala ko talagang makakaya niya ang bashing. Kasi humanga pa nga ako sa kanya kasi sabi ko astig to kasi putya kahit na mabash walang pakialam basta mabigyan niya lang ng bagong buhay si Casper. Kaya lang nga po, 'di ba? Meron talagang mga circumstance na kumbaga yung tolerance level mo medyo mataas. Kaya lang mararating yung peak niyan, maaabot yung peak niyan, lalo na kung negosyo mo na ang nasisira at ang pangalan mo, kredibilidad mo ang nakasalalay. Kaya yung nangyari dito kay Ka-Easy Jersey, blessing in disguise na rin kasi nakakawala siya sa anino ni Casper, sa madilim na mundo ni Casper at sa magulong mundo ni Culaong. Kasi gano'n naman kapag ikaw na-involve ka kay Casper, hindi pwedeng sabihin na hindi ka na-involve kay Culaong kasi 'di ba? Talagang 'yun naman ang nangyayari, involved ka na kay Culaong at eventually baka nga makilala mo pa si Culaong ng personal at baka sa susunod niyan sasabihin ni Culaong, negosyo niya yung Ka-Easy Jersey. Kaya dito si Alex Padilla double time 'yan sa paggawa ng mga katarantaduhan. Mga akala niyang pambuwiset sa mga basher pero hindi niya alam wala namang ibang nasisira dito kundi siya. Matagal na nating sinasabi, layuan niya si Culaong, tigilan niya si Culaong, mukhang pati si Makagago kinalaban niya, pinagsalitaan ng hindi maganda doon sa isang audio recording. Seseryosohin talaga siya ni MG at eventually baka ang dami pa niyang lumabas na mga baho na mabubunyag. At meron akong isang nakausap meron pong nakarating sa atin, ewan lang natin kung totoo to, di umano ito daw pong mga yaman
na na-acquire nitong si Alex Pabella, hindi daw po lahat ay galing sa legal. Hindi lahat daw po ay galing sa sa maayos na pamamaraan. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Nakita din natin sa mga comment section. Sana nga malinis ang lahat ng mga kayamanan nitong si Alex Pabella. Kasi kung hindi, nako, baka mamaya masilip siya ng ating gobyerno. Para na rin nga nagkatotoo yung sinasabi nating hatakan sa impyerno nilang magkaibigan na Kulaong at Norman Kulaong at Alex Pabella. 'Di ba? Kasalanan niya na 'yan. Ate Corazon Duyugan, hello po. Anthony Maglake, hello po. At si Tambay ka pero di ma-afford ng tambay. Oo nga, oo. Sydney Alegre. Ate May Noble, flight ko po yan, pauwi ng Bacolod. Saan po kayo galing? Exilog, sumanib na ang kaluluwa ni Norman Quechong Alex. Ako si Coco, Sabi 2.0 pala yan, si Dagang Kanal. Oo nga. Dumayo pa sa police station. Mama Chups, pare, paldo ngayon si Norman Buena sa Baccarat. Oo, nakita ko nga yung post yan ni Food Genius. Maria Teresa Conbawa po. Kung ano man ang maging dyan. Kung ano man po ang maging kalalabasan at kahantungan ng mga ginagawa na ito ni Alex Pabella na pagsira sa kanyang sarili, siya naman may gusto niya, hindi naman tayo, di ba? Basta tayo, andito lang para magsabi ng katotohanan at kahit naman siya, alam din naman niya na si Kulaong walang walang kwentang tao, walang kakayahan, walang political walang political connections, di ba? Hindi Marcos, nang bubudol lang. Alam naman ni Alex yan kung ano man po kahinatnan yan, sana hindi siya mapagtawanan ng taong bayan, lalo na ng mga taga Marinduque dahil sinira niya ang kanyang sarili. Diba? Sinira niya So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.